ang isa pong kamag-anak ng pamilya Solis ay ang dakilang artistang si Charito Solis. Unang panahon daw sir, kapag may piano daw, ang piano daw kasi ay parang simbolo ng pagiging alta sosyedad. ayun. Ayan. So dito daw madalas si sino yung madalas dito sir? Manuel Luis Quezon. Okay, so nandito pa rin tayo sa Sariaya and ito yung Gomez Street So ito daw yung lumang sinihan ng Sariaya. Ito yung Joseph Cinema o Joseph Theater noong araw. Noong mga 1950s. Ayan. Tingnan natin sa loob. So makikita nyo rito yung mga upuan na ginamit. Ayan o. Ito yung mga lumang upuan pa noon madam ng sinihan. Tama po ba? Ayan. Tingnan natin yung loob. Ito yung loob nyo. Ayan. So ito naman sir. Ito naman po ang bahay ng mga Enriquez family. Enriquez naman, no? Enriquez family. At that time, buhay pa po yung yung owners, Attorney Enriquez. Then, lately, parang 10 years ago, Sister Polly Enriquez yung pinakahuling heir. As of now, ay i-heir siya pero pamangkin na lang po yung namamahala ng bahay. So, isa rin po siya sa magandang style. Ito po ay, kung makikita niyo po yung mga bahay na naglalakihan dito, ayon sa mga lumang pictures natin, ito pong ruin na to ay nabiktima ng isang malaking fire. Sunog. Between 1935 to 1936 at yan po ay na-feature sa newspaper ng American The Tribune noong 1936. At halos po ng mga bahay na nakita natin sa video ay ganun po ang mga itsura hanggang doon po sa dulo. So pamula po doon sa may tricycle na yun hanggang dito nabiktima po ng bahay noong 1936. So anong bahay po yan? Enriquez din ba? Rodriguez? Hindi na namin matrace. Hindi na matrace. Most probably, ang may-ari din po ay isang big family kasi iba na po yung owner. Kasali na yung ownership. Oo. Pero doon po sa isang marker niya sa pintuan ng ruins, na nakalagay, ginawa siya noong 1906. 1906. At nasunog siya between 1935 to 1936. Ang cause daw po ng sunog na yon ayon sa newspaper during the American period, The Tribune, ay isang tindahan na nagtitinda ng flammable material. Ayun lang. Oo. Na siguro po dahil sa init ng panahon, nagsiklab siya at dahil mahangin dito sa Sariaya, ay umakyat po yung sunog. Oo. Fortunately, may natira pa naman po. At yun pa po mga natira, ayun yung ating makikita sa ngayon. video. Oo. Yan, ruin na lang siya. Saan banda yung nakasulat na 1906? Nakikita nyo, may stairs pa nga So dito daw sa may may nakalagay 1906. So halos katabi lang ito ng Gala Rodriguez. Ayun 1909. Hindi na natin makita, no? Ayun, kita nyo ba yun? 1909. Oo nga, 1909. Okay na yan, sir? Ayan, Oo. Nakita natin. 1909.
So halos katabi lang siya ng ano Ayan, ito na yung Gala Rodriguez na na-feature na din natin. Okay, ulitin lang natin, Gala Rodriguez Ancestral House. Naitinayo 1930. Dito po tayo sa Solis Family Ancestral House. Solis. Ang isa pong kamag-anak ng pamilya Solis ay ang dakilang artistang si Charito Solis from Batangas. So yung po kanilang ancestor ay na lalaki bearing the family name ng Solis ay taga Batangas po talaga sila. Napangasawa po yung pamilya, ang pamilya family surname po nila Espinosa. Ngayon po sa kasalukuyan, ang nagmamay-ari po nito ay sa representation or representative of the family ay si Ma'am Sol Solis, Oka Solis. Ito po yung example ng bahay na ancestral heritage house na pinarestore ng may-ari into the present. Nagsaliksik po sila sa mga lumang litrato at ipinarestore po nila yung ating lumang bahay at ito po ay ang sabi ng iba, ng mga expert, ito daw po yung tinatawag na adaptive reuse. Adaptive reuse. Kaya maganda po. Modern siya pero yung design ng lumang bahay nandito po. Copy. Tingnan natin ito. Dito po. Doon sa kabila. Baka nasa kabila. So adaptive reuse. So dati ganito na talaga yung itsura ng bahay na to. Pag ang structure ay Lumampas ng 80% na nandun pa, kasama siya sa heritage cultural property. So kailangan kapag nag-restore ka ng isang bahay, dapat hindi 80%. siya at least 80%. Hindi pwede ng original, yes. Yung ilalim, yun yung original na structure. Yung itaas, kahoy. Ibig sabihin, naka-implement din ba rito sa Sariaya yung kapag meron kang heritage house, may incentive sa maintenance? Na-apply ba yun dito? Parang sa Iloilo, sa Bigan. Sa Iloilo, tsaka Bigan, yes, tama. Meron silang ordinansa doon na ginawa na kanilang sanggunian na pang bayan o Pang kanila lang, no? Na pang kanila lang. So hindi siya national. Hindi siya national. Okay. Pero naniniwala po kami na kung meron dito sa bayan ng Sariaya, ay maaari din naman pong gawin para yung mga may-ari ng bahay ay magkameron ng entusiasmo, ng kasigasigan na yung kanilang mga lumang bahay ay mapaganda pa nila para sa susunod pang mga henerasyon. Ngayon, kasi po sa tagal po ng panahon, alam naman natin ang bahay may limitasyon. Pagdating po ng mga 50 taon, nagsisimula na po yung masira, manlaglag, at kailangan na po ng tinatawag na restoration, conservation, at preservation. At yan po mga yan ay kailangan ng pondo o kailangan ng salapi para matupad. So, yun po. So, dito naman po ay nandito tayo sa isang bahay na post-war. Which one, sir? Ito po Ito. Ito yun? Restaurant siya. Post-war. Post-war. So, ibig sabihin, 50s. okay. Ang may-ari po nito ayon sa pagkakaalam ko ay Oreta family At nabili po ni Larry Bailen, siya po yung may-ari. Siya po yung may-ari ng ating restaurant na i-preserve po niya kung ano yung mga gamit ng lumang bahay. At ngayon po ay ginawang restaurant. Ito po yung tinatawag na adaptive reuse. Totoo. Yan po ang adaptive reuse na post-war na bahay dito sa Sariaya. Kaya makikita po natin yung mga upuan. Parang 1960s. Oo nga, no. Even yung gate nila Oo, yan. So, natutuwa naman po kami kay Mr. Larry Bailen kasi mapagmahal din po siya sa ating mga nakaraan. Oo. Ito po yung kanyang restaurant. Isa rin siyang old soul, kumbaga, no? So, yan. Pwede natin makita sa loob, sir? Pwede ba makita sa loob? Yung mga display?
O, tingnan natin. So, itinayo siya mga after na ng World War, post-war na tinatawag. Ito dahil ba? Pasok kami ha. Vlogger si... Sige. Okay, so dati siyang bahay, ngayon ginawa na siyang isang restaurant. So, example ng adaptive reuse. Oo nga no. Makita po natin ang lumang piano, tumba-tumba, at saka po yung mga ilawan. Oo nga no. Yung mga ilawan na yan po ay talagang Yan ba yung gawa pa noong mga nakaraang panahon. naabutan mo ba yun, sir? Hindi. Hindi na? Pero Ba't ako naabutan ko? Pero Nakita ko siya. ibang version naman yung naabutan Ito ko. po, ginagamit sa santo. Lumungan sir. Luman lang pa. Yan ba yung tinatawag na gasera? Gasera. Gasera? Gasera. Oh, di ba? So, sino sa inyo ang nagkaroon ng gasera? Pati yung piano. So, noong unang panahon daw, sir, kapag may piano daw, ang piano daw kasi ay parang simbolo ng... Pagiging alta sosyedad. Ayun. Kaya sa lipunan. Oo. Kaya kahit hindi po marunong tumugtog yung May ate, piano. may piano sila. At kalimitan po ang piano, imported po ito. It's either from Europe, Europe, no? America, or German. Hmm. So ang kanya pong piano, ang pangalan ay Ano yun? Ayun, no? Steinberg, Steinberg. So, Berlin, Steinberg po ay galing Germany. Germany. Di ba? Nakakatuwa yung stairs nila, oh. Di ba? Sana lang talaga, no, lahat ng mga tao na may-ari ng mga lumang bahay ay nakaka-afford na mag-restore. Kasi hindi naman lahat ay nakaka-afford talaga, no? Ano yon? Ano yun, boss? Yan yung may... Parang tapestry. Siya ay parang painting batik. Ganda. Yan yung mga usa na hinuhuli. Dito sa amin, Bundok Banahaw. Ngayon wala na po kaming usa. Oh, wala na. Mga sungay na lang. Oo. So, kita nyo yung pasado. Hindi-retain pa rin nila. Wala silang binago. Talagang restoration lang yung ginawa nila, sir, ano? Yan. Ganda. Restorations, adaptive reuse. At ang pangalan ng restaurant ay, Don Lauro Restaurant. ayun o, Don Lauro. Don Lauro. At tumatanggap sila ng mga mga pwedeng mag-catering sila sa mga events. Sementong yan ay may mga ilang semento pa na 1922. So, nandito tayo sa kahabaan ng Rizal Street, sir, ano? Tapos, ito yung, ngayon ko lang to nakita, The House of Andres Quijada, built in 1922. Art Nouveau, sir, ano? Art Nouveau. Ayan. Ganda. Oo nga, tama ka, no? Pinatungan nila ng yero, no? Kuya, tumak mo ng yero. Okay, so pasok na raw tayo mga kaitsubero. Halika na.